Ibinida ng Department of Education ang kanilang mga napagtagumpayan noong 2024 kasabay ng pagsusulong ng iba pang solusyon at programa ngayong 2025. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Sa pangunguna ng Department of Education Secretary Sani Angara, ibinahagi ng kagawaran ang kanilang mga accomplishment para sa taong 2024 kasama ang kanilang mga plano para naman sa taong 2025. Ayon sa kalihim ng edukasyon, daan-daang libo ang nakikinabang sa ngayon sa kanilang sinasagawang expanded career progression. Kasabay na rin ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na salary standardization kung saan tumaas ng 40,000 pesos ang taunang sahod ng mga guro. Ipinagmalaki rin ni Angara ang mga nagawa nilang pagpapalakas sa access to education o yung tinatawag nila na alternative learning system para sa mga nais bumalik sa edukasyon. Kasalukuyan ay sinusulong ng DepEd ang public and private partnership para sa konstruksyon ng nasa mahigit 100,000 classrooms sa buong bansa sa loob ng termino ni Pangulong Marcos Jr. kung saan positibo ang kagawaran na maisara ang gap o yung backlog sa kakulangan sa mga silid-aralan. Bahagi rin na accomplishment ng DepEd ang naibigay na full 20,000 SRI sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit 900,000 teaching and non-teaching personnel. For the first time sa kasaysayan po ng DepEd under President Marcos, nabigay yung full 20,000 SRI to over 900,000 employees of DepEd. Not only teachers, pati non-teaching personnel. Tuwan-tuwa po sila. Ayon kay Angara, isinusulong ng kagawaran ang rebisyon ng IRR ng Anti-Bullying Law para mas maging masinop sa pagbabantay ng mga insidente ng bullying nang sa gayon ay magkaroon ng mas konkretong pulisiya ang mga paaralan hinggil dito. Ang problema kasi dyan is yung under the Licensure Act, kailangan may master's degree ang isang guidance counselor. Mula nung napasa yung batas na yon or yung requirement na yon, parang nabakante lahat ang thousands of guidance counseling positions. We have over 4,400 vacancies. At ang problema, walang kumukuha ng guidance counseling sa college. Sa pagpupulong naman ng kagawaran kasama si Pangulong Marcos Jr., kaugnay ng kanilang mga plano ngayong taon, sinolusyonan hindi lang ang classroom gap, maging ang usapin ng digitalisasyon na magsisilbing anilang pundasyon para sa mga mag-aaral. Kung saan patuloy ang sinusulong ng DepEd na computerization program para makasabay ang kagawaran ng edukasyon sa digitalization na isa rin sa mandato ni Pangulong Marcos Jr. Nanindigan din si Angara na sa kabila ng naging malaking tapya sa budget ng DepEd ay patuloy pa rin nilang maibibigay ang pangangailangan ng bansa kaugnay sa edukasyon. Ginagawa ni Pangulo ito sa lahat ng ahensya. Alam niyang maraming natapyas na mga proyekto sa mga iba't ibang ahensya. At sa amin, 2 items ang malaking natapyas dyan. Or 3 actually rather. First is yung sa DepEd computerization, almost 10 billion yung natapyas doon. Meron kaming sa hiring of new teachers, may natapyas na over 1 billion. Tapos dun sa classroom construction, na alam natin, napakalaki ng classroom deficit natin, kakulangan natin sa classrooms, natapyas kami ng over mga 1.5 billion din po. So ang pag-uusap ay paano mareremedyohan ito at hinanapan kami ng solusyon ng ating mahal na Pangulo. Samantala, tiniyak din ni Angara na on track naman ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Hunyo ngayong taon. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.